Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakapong palayong isuway at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon katong tanan, kumusta? Welcome sa atong programa, ang PRO7 Action Files. Kini gihapon yung ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar. Mo'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Sama sa gihapon may gala, mag-discuss usab kita sa kalihukan sa atong kapulisan, dili lang dinhi sa dakbayan sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo kundi sa tibuok Region 7. Karong hapuna ato gyapon ikauban ang ato ang partner nining atong tulumanon. Walain kung dili si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Mamayng hapon. Sir, may hapon nilabi na sa atong suking tigtanaw ng programa PRO7 Action Files. Mainitong kahaponon nato para sa atong mga millennials, atong mga Gen Z, sa Generation X nato, sir. Mayong hapon ka naton tanan. Yes, unya karong hapon na mga igala, doon na tayo duha ka mga bisita, no? Duha Yes, ni nato sir. ka mga bisita. Ang usa, mahirapan ta sa kalisod ani karon kay pero ato ni pangutan-on ko pa kuani no naigo ni sa ato ang mga issue karong mga panahona no mo ni Mao nang i-highly mo requested ato gining mo. gi-request gyud si sir nga maka-attend gyud no nining mga ato ang program tungod kay daghan tag mga pangutana niya no related ani mga latest nga mga incident nga nahitabo dito sa Tacloban or sa mga bisan asang dapit no kay Yes, mo na ni sir. uso karon kining tungod sa bag-o nga mga generation mga Mga technology. technology, yeah. Oh yes. Atong unahon ang ato ang bisita karon siya mao hipi sa Regional Anti-Cybercrime Unit dinhi sa Region 7. Walain kundili si Colonel Christopher Loyon. Sir, may hapon or magandang hapon. Magandang hapon din po sa host ng programang Pro7 Action Files, Sir Dennis Tabar at ang kanyang co-host, Police Lieutenant Colonel Aurayos. Sa tagapakinig po ng ating programa, binabati ko po kayo ng magandang hapon at ganoon din po ang pamunuan ng Pro7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Arnold Abad, sa pamunuan ng ACG, sa pamumuno ng aming Director, Police Major General Wilson Asweta, and of course, sa buong kapulisan, sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Nartates po. Magandang hapon po sa atin lahat. Okay. Unya karong hapon na mga igala ato asad nga duha ka mga atong bisita lain, no? Yes, sir. Ato ang bisita lain gihapon Ma'am Rayos, no? Unya siya mo hipi sa Danao City Police Office mga higala. Police station, sir. Police station, no? Yes, sir. Kayong office ang Mandawi ra man Lapulapok, Cebu City, di ba? Yes, sir. Pero dako ni nga lugar ha. Danao, unya atong amigo, sinasa man lang ako ni siya mapano Cebu City. Nya karon nanapod Cebu siya sa Province. Cebu Province, karon nanapod siya Cebu Province, no? Siya mo hipi karon sa Danao City Police Station. Tong amigo nga si Lieutenant Colonel Henrix Bancolita. Sir, maayong hapon. Mayong hapon sa akong amigo, Cap Dennis Tabar. Yes. O, it's good to be back here in the program. And mayong hapon po sa akong idol, si Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos, ma'am. O sa tanang audience sa kining programa. Mayong hapon. Pila na ba ninyo mo, sir? Ang guest na to, Yes. sir?
dili kay duha ka tulo na Tulo, no? Meron ka na kay basta maasa ni siya totoo mas... na to. Major, to ng major Oo, pa siya, major sir. pa, di ba? Nya karon Lieutenant Colonel na pila ka semana, pila ka buwan, tuig, inigbalik ani niya, wala full press colonel na ni siya. Kuya ram nilang gyud mahibaw-an gini nga to ang amigo gyud, no? Yes, sir. Basig, natingala sila nga nung bangkoleta lalaki ron sa una, Mm. babae man. Oo. So, iya hatong asawa, sir. Oh, iya tong uyab kaniadto. Kaniadto karon asawa na. Oh. Pero ningo, matod pa nimo, sir, kung nag-ulan sa una o gwapo, gwapa, hain ka atong panahona. Oh, wa man. Kay ningon man ka, sir, nga opposite attracts. Nga nung sila po, kung positive, puro sila positive. Kung negative, puro sila negative, no? Okay, gwapa to sa ma'am sad. Oh, nyanyari ba to unang bisita, no? Kapila naman sa to sa ma'am, di ba? Yes, sir. Oh, mabalik-balik to sa ma'am diri niya. Tos lapu-lapu gyapon sir, no? Nana siya sa Mandawi ron. Mandawi na po siya. Mandawi na, sir. Ah. Gikan sa Lapu-Lapu, dito sa regional headquarters, karon Mandawi City. Unsa may yung assignment sa Mandawi ni ma'am? Admin officer. Okay. So na siya sa admin. Siya mo ikuan, siya mo Admin. city admin. Carmo. Okay. Sige ato nang kuan ato tong kunos ma'am niya kay murag na des Mandawi ma'am na sad. Unya karon hapuna ato ning bisita mahigala. Atong amigo man to kaniadto mo ay hippie anang Rako 7 si Yes, sir. si Kiril Incabo. So ni kuan na day ni retire na day sir. Nag-retire na po siya sir noong June 6. Pero ikaw na kailan ang dating mo dito? Barely 2 weeks pa lang. 2 weeks pa lang. Ako po yung pumalit sa kanya. So saan ka galing na unit sir sa Rako gyapon? Prior to my assignment here, sir, galing po ako ng Regional Anti-Cybercrime Unit, Cordillera Administrative Region. Pero Rako pa din. Opo. Oo. Rako ka. Ano man ang Rako ma'am kanang sipart pa na nga unit gid ma'am? Part sa NSU, sir. National Sports Unit. Support National unit, sir. Support Unit. Support Yes, unit. sir. So, nag-specialize na siya. So, dili pa kay ni siya tigulang nga unit, sir. Bago-bago pa gid ni tungod sa atong technology ron. So, dapat moapas po ang PNP ani. So, sila mo Musabay po gitahas. siya, no? Yes, sir. Sila mo gitahasan ani in terms sa ato ang mga sa cyberspace nato. Sumora po din sila kanang sa IDJ, no? Yes, sir. National support ngini sila. Yes, sir. But Oo. sa ilaha specialize sa cyberspace nato. Prior ano di pa ka ma-assign na ng sa di ka ma-assign na ng mga Rako ba or sa imong mga opisina. Doon na yung mga special training, sir. Meron ding mga special training. Opo, meron po kaming 4 na schoolings, specialization para matawag po kaming cybercap. Okay. Yun po yung pinakapuhunan namin, special schoolings namin. Pero yung mga tauhan mo din, specialized din sila ng mga Lahat po. lahat po. Lahat po. Except kung may bagong graduate, siyempre hindi pa po. Pero pagka at least 1 year na sa service sa ACG, most probably makagraduate na po ng cybercap. Pero yung mga benefits or mga sahod nila, Same lang po same lang sa police same lang po sa ating territorial police. Okay. Abi na kog lahi sa banga kuan ba? Na sila lahi nga sweldo sa banga dako. Same ra sweldo na, sir, dan kay Philippine National Policeman, no? Kung unsang imuhang rank mo na imong sweldo. But magdepende na siya sa unit po, sir, dan kay, for example, katong sa RIAS, naman sila gitawag ng Magna Carta. So, na additional sila. Additional. Yes, sir. Bitaw. So ako lang nang gipangutan na kay lamang kay ang giingon wa for ka schooling mo lain-lain nga mga schooling nya daghang nga mga schooling so kinahanglan sa gyud mo sabay ang ato ang mga pulis sa bagong technology no. Yun po, ang yung schooling na po yun ay purposely para pang cybercrime lang po talaga. Para makaagapay ka doon sa investigation process ng cybercrime. Dito lang yan sa Pilipinas yung training. Wala. Yung 4 basic schoolings po ay dito sa Pilipinas, pero marami pa po tayong ibang mga schoolings na kinakandak din sa abroad. Abroad. Doon sa nga kuan, no? Kandot sa nga unit. So may imong latest karon, so may latest karon mga issue like anong sa kuan, di ba? Dito sa Tacloban. Yes, sir. Kaya nga, nag-invite tayo kay sir ngayon dahil para malaman kung ano yung magiging pag-impart nila sa atin sa mga local police natin, Correct. no? Sir, pwede ba natin malaman kung ano yung mga trainings natin na ginagawa ngayon, latest trainings natin para sa mga police natin as investigator on the ground? Actually, ma'am, wala po tayong special training pagdating sa usaping gaya nung nangyari sa Tacloban. But ang pinaka-basic po is
nagkakandak po kami ng cyber patrol. When we say cyber patrol, kung ang ating territorial police ay nagpapatrolya sa kalsada, beat patrol, sa amin naman sa internet. So, sinusundan natin yung, halimbawa, may target tayo or may nakikita tayong isang personality na medyo kakaiba yung post niya. So, susundan natin. Monitor natin. Pag nakakita tayo ng kagaya nga ng mga nangyari sa Tacloban, so gagawa natin ng formal report or i-rescue natin. Kakausapin natin hanapin natin yung bata for rescue. Kung sa mga units sir, like sa Danao, no? Pag mayroong mag-report, i-refer nila kagad sa iyo office ninyo or doon lang sa Pwede police naman station? po nilang aksyonan at pwede rin naman i-refer sa amin para pagtulungan namin. To determine lang ba I-monitor. kung ano ba yun, violation na ba yun, mayroong magkapasidad ang ating mga kapulisan sa station to determine na Yes, as far as I know, sir, meron naman kasi lahat man ng mga ating kapulisan ay well-versed na sa technology. Sabi ko nga kanina, wala naman talagang special gadgets or technology na ginagamit natin pang monitor sa mga postings ng kahit sino. Basic, sundan mo lang. Pag nakakita ka ng post niya na hindi na tama, medyo kakaiba na, susundan mo na siya. Monitor mo lang. Sir, bagkulita, nakasugat na mo ani nga mga kaso sad kanang mga atos police station ninyo, basabay na sagad mong gusto reklamo sa karong mga panahon na kay kana mga mga cyber libel, no? Patakalag puspos, mo man na. Pero wala kanang ila specialties mo nang tanawon gyud ba, no? So sa ato dito sa police station, sir. Ang kasagaran na mo ma-encounter dito sa police station is kanang mga blackmail bitaw sa Facebook, sa mga sa Messenger. Okay. Nga katong siguro uyab sila sa una, tapos pagbuwag na nga i-expose tong mga pictures nila. Sana sa mga na-encounter na mo. Okay. Actually, sa question nimo ganiya, sir, nga kung capable din ba ang police station to handle cyber crimes, napod mi dito mga IT personnel na mag-handle sa mga situation. And trainings po na to sa cybercrime, mga itong mga investigator, gitrain po na siya sa region. Every regular ang training po na, sir. So meaning ani rin kinahanglan ay nga mo adto gid sila sa RACO gyud. Mo file og ka-complete. Pwede ra sa inyo level pa lang sa police station ma-accommodate na ninyo. Pwede, sir. Pero kung kinahanglan na good expertise, like mga exploit na ang mga cellphone, exploit na ang mga other datas, o ang mga ang account exploit na good, muna siya nga Wala na taana. amo na i-refer sa RACO. Yes, sir. Sir, if I may add sa kanya. Sige. Doon papasok po kapag may kailangan na nila ng technical assistance. Nabanggit ni Colonel Bangkuleta kanina na halimbawa may kailangan na tayong i-recover ng mga pictures, deleted pictures. That's the time na pwede na silang mag-request sa cybercrime. Doon papasok yung expertise namin because we have the technology, tools, the machine para ma-recover yung video, deleted videos and photos. In case na sa initial investigation nila ay nabura na, they can seek our assistance probably para pwedeng ma-recover natin. Kailangan mo yung mga expertise and upload ng mga personnel nga mo. Because those tools or machine ay sa ACG lang po meron. Sa RACO lang po meron. Sige. So, sa ngayon, sir, is, di ba, nag-conduct ng seminars yung Region 7 regarding po Yes, doon. Opo. Kaagapay po ang cybercrime natin. So, ano po yung mga techniques na binigay natin sa investigator para capable talaga sila mag-conduct ng investigation? Are you referring to... Yes, sir. Yung ano natin, yung training natin na katatapos lang kahapon. Actually, ma'am, inopen lang yung kahapon. That is 12 days training. Okay, sir. Starting kanina pa lang nagturo yung mga personnel natin ng cybercrime. Basic naman na form of investigation kasi introduction pa lang yon to cybercrime investigation. Ang pagkakaiba lang doon as paano ba tayo mag-preserve ng evidence. May mga ebidensya na hindi natin pwedeng basta-basta kunin.
Kasi idadaan natin sa court. Mm. Halimbawa, may nakita tayong message Mm. sa cellphone or may na-recover tayong cellphone doon sa isang suspect, hindi natin pwedeng basta-basta I-open. open, kailangan natin applyan ng warrant. Yun lang yung pagkakaiba ko sa local police, yung proseso ng pag-imbestiga. Kasi anything na kinuha nating information sa isang gadget without court order, ay violation po ng 10173 or the Data Privacy Act. So kailangan idaan natin lahat sa court. Sir, kaya sir, tinanong natin, no, kasi at least para malaman rin ng public, sir, or ng mga viewers natin na hindi pala basta-basta na ma-open nila Opo. yung mga cellphone na halimbawa sila mismo ang mag-open ng cellphone Opo. na which is pwedeng maging ebidensya. Mo na inyuhang basihan na kay ultimo gani ang Baka pulis sabi technical. mao nag-ingon ni Sir nga ni Sir Luyo nga pwede mo makiha gani ana or dili mahimo ma-technical mo ana sa Yes, kaso. sir. Opo. How much more siguro ang mga mag-repair og mga cellphone no? Yes, sir. O, di ba? Bawal po Na, tayo. may mga panahon na naman, di ba? Yes, sir. Imong ipayo imong cellphone and then waka kibaw gi-open na din nga to, gi-extract na ang mga pictures, mga information dito, di ba? Apo. And then mahibong na lang ka anong na mga nagawas di mo diha, i-blackmail na ka katong ingon ni Sir, Yes, sir. i-blackmail na ka. So, pwede masampahan ng kaso. Yes, sir. Pwede po. Basta ma-identify ho natin. Oo. Masampahan natin. Especially pag nanghingi na ho ng pera, siyempre may mode of payment. Usually yan ay, okay lang ba magbanggit ako ng ano? Usually naman po yan ay sa GCash. So, pagka tinreten ka, in exchange of amount, money, ay siyempre, anonymous yung tao, hindi natin kilala, pero magbe-base tayo dun sa number kung saan tayo nagpadala, yun yung applyan natin ng warrant. Mao na. Para i-produce ni GCash yung Pangan. account, identity ng account, yun ngayon yung papailan natin ng complaint. Okay. Sige. Balikan ka namin, Sir, ha? Sa Danau, no? Sir, kumusta ang Danau City Police Station? Peaceful po ang Danao Police Stations. Ang Danao City as a whole, sir. Okay. Oo. Comparing to last year, so far, okay naman ang atog peace and order diya, sir. Ang atog 8 focus crime is ni mubo siya. Okay. Ang atog public safety indicator ni mubo po siya. Ang total crime incident nato is ni mubo pa for the past 6 months. Kuan man, unsa kining sa imong itawag it focus crimes? Unsa may taas-taas ani sa mga kaso sa inyong gitanaw? Ang last year, sir, ang crime na po nga taas is ang theft, no? So Okay. dito may nag-focus among strategy. So from last year nga 12 siya. For this year for 6 months is na pamubo na to 5 na lang siya. So kanong theft man sir tungod kay daghang mga unsa man nga kuani nga Usually ang mga theft incidents namo dito sa Danao is kanang qualified theft bitaw, sir. Kanang katabang ng mga tindahan. nasa mga malls, Oo, ana. nasa mga kung asa nagtrabaho. Oo, muna siya, sir, nga ang muna napod mga citizens arrest, i-turn over sa police station. So muna siya, sir. So nakita nimo sir din no, nga taas kay ang pag-ubos sa data. Kung imagine Lagi. nimo, 22 kung di ko masayo, 32. 32 then pag abot sa karon nga tuig, same period from January to June nga perting taasa ang pagmubo, no? So ingon ana ka effective ang ilahang pagkandak og patrolling, pagkandak sa mga crime prevention, no? Makita nimo sir din kung unsa ka effective ang iyahang deployment. Lagi. So okay mo to ni Sir Bacolita unsa may imong mga gi-adapt ani nga mga pamaagi sad nga pagpaubos sa nakita nimo nga problema ta sa theft na taas kayo. So gyud sa man nimo nga mga pamaagi ani nga muubos siya. Ang first kid, sir, is police visibility, Okay. enhanced police visibility. So mag-focus man ta, sir, kung asa ang crime-prone areas nato sa atog area of operation. Kung asa daghan, dito po ta magbutang sa atong mga police, dito po ta mag-beat patrol, dito ta mag-mobile patrol. So para ma-lessen ang atong mga crimes diha. Kadua, sir, ang quick response. Katong Dali. quick response o dali nga response. Gi-adapt gihapon to namo ang 5 5 minutes minutes. response time. So pag may tawag, pag may alarma, as much as possible, amo gitukaon ng 5 minutes response time. Pila pa ka barangay ang Danau?
42 barangay, sir. 42 barangays. 42 barangays. Pila may population ani? Ang Apo population is nasa 161,000. 161,000. Wa man gyud siguro kaboy lang taga Cebu, wag mo wag siguro tawa kay Landanao o atultog asan Danao, no? Kay Yes, usan is mga sikat-sikat bisa gani dito sa ubang mga lugar kay ila detect igong Danao armas. Yes, sir. Oh, di ba? O gani, kung kahinomdom ka, sir, nga na-vlog ni siya. Oo. Nga naay mamuhatay. Mamuhatay. But sa later part, ato nang i-discuss. Ato Kung na. unsay strategy nga gibuhat ni Lieutenant Colonel Bangko. Yes. Ito lang nagisgutan para na mo idea ba, no? Kay ang ato mo Ay, mga viewers mao dili yun, ra sir. man diri sa Cebu. Yes, sir. Maingan sila. Kung sa dili kasi, ato kag Bohol, Kalamay. Mm. No? Ato kag Asturias, Bingka. Mm. No? Ato Ang ka- Danao. Pag abot mo sa Danao, lahi ilaha. Uy, tinapaan na rin pagkonpensa na tanin, tinapaan. Pero sa una, sir, lahi ang ilaha. O armas na sila ha, sila. o armas na ila. Mamuhi ni sila baboy dito kay di natin ka illegal man ang manghimog armas. Pabuhi og baboy, ang baboy mo rin pugpul mag armalay. Ha? Tungod na kay ang mga tao nga to mo gyud ilang nga linya ba? Yes, sir. No? Mga kumbaga skills na siya, sir. Yes, But oh. ato lagi ng unsay mga pamaagi ni Lieutenant Colonel Bangcoleta. Sige. Muna ato ang gisgutan Miguel mo na si Sir sa Danao pero pasalamat sa iyang giingon nga tanaw ta sa 8 focus crimes. Yes, sir. Niubos gyud karong mga panahon na Oy. pila na mo. Imagine mo, sir, despite nga nailhan sila mamuhat sila armas pero wala ga siya shooting incident. Oo niya, ang Danao dili ni mingaw nga lugar ha. Yes, sir. Develop ni nga lugar, nindot ni nga lugar. Yes, o gani sir, diha manukad ang mga turista padulong sa kamutis. O di lang ni traffic ning konsolasyon or liluan. Ako ganahan ko ng Danao. No, kay nindot ng Danao po yan. No, layo lang gid siya kay mo na may musunod naman tong Carmen pero matraffic magas konsolasyon. Pero kini nga Danao nindot ning Danao na atanan nga mga dagkong tindahan, mga mall, Yes. na diha mga kanang mga fast food diha nga mga Jollibee, mga kumpleto na ni sila diha, no. Nya ilaha sa mga suruyanan. Naani. No? Yes, sir. Katong Danasan Eco Farm. Oh. Oh. So nindot ning Danao mga higala, so mo na ato ning balik-balikan karon si Sir Bagolita, ato isgutan po lang kato pong mga flagship program po sa PNP, Yes. no? Kumusta man ang iyang pila po kabuk ang barangay nga drug free. Apan sa dili pa ato sa balik-balikan kadto si Sir Loyon. Sir Loyon, no? Colonel Loyon, Yes, sir. sa Region 7 or sa whole unsa man atong gi-focus sa Region 7, di ba? Central Apa. Visayas. O Central Visayas. So, naba sa tay record sa mga nang report na to ang mga Tagalogin mo, sir. meron ba tayong mga record yan na naghingi ng tulong sa inyo or na ano ba yung mga problema nila tungkol sa cybercrime or cyber libel meron? Opo, actually po, ang first two na pinakamataas na recorded cybercrime natin po for 2025, yung January to April 2025 ay online libel po. Online libel? Opo, pangalawa lang din ng swindling. But this year, same coverage, January to April 2026, baliktad na po. Ang mataas na po na recorded natin ay swindling na at pumangalawa na lang ang Cyber libel. opo, ang Ano nakita mo Online. dyan na bakit bumaba yung cyber libel? Aware na ba o naitupit na yung mga tao? Yes, sir. Actually, ang number one program talaga ng cybercrime ay awareness po. So, sa dami na po ng na-seminar natin, na-lecturean natin, ay nalaman, na-aware na yung mga tao na ay, bawal pala kung ano-ano na lang Bawal ipopost ko sa social media. Mm-mm. At the same time, dahil aware na rin sila, alam pala nila na may opisina ang cybercrime sa ganito, ganyan. So, nakakapag-report na ho sila. So meaning meron din kayong mga kinandak na mga seminars or lectures sa mga sa school or sa Ang target, barangay? Ano yes ba yun? sir, lahat po. Sa ngayon, dahil sa may pasukan na, so ang number one na target natin ay schools. Especially nga po yung nangyari na nga sa Tacloban. Mm. Na pag lahat po, other government agencies and yung communities in coordination sa ating mga barangay officials and local chief executives. Anong pinaka-topic doon sa seminar ninyo? Yun po, about Cybercrime? cybercrime, swindling, especially po swindling dahil yan po yung pinakamarami na na reported natin. For example, anong klase na swindling? Gagaya po nung sinasabi ni Colonel Bangcoleta kanina, yung isa sa modus ay yung fake booking.
especially po rito, maraming mga resorts, mga Okay. hotels. Mm. So, prone talaga po tayo rito ng fake booking. Paano ma-identify? Ako, civilian ako. Hindi ko alam. Pero paano ko yun makikita na, oy, fake ito or hindi ito totoo? Napakahirap po kasing ma-identify kung ano po yung legit at saka yung So, Fake. fake account. Kasi ngayon po yung pinagkakwentuhan namin kanina bago tayo, sir, magsimula, na pwede kong gayahin yung Facebook page ng isang Ng original ng Booking, isang company ng resort. o ng isang resort. Mga As hotel, in, di ba? gagayahin ko. Mga hotel, so, Ang magkaiba lang doon ay yung number. So, pag tinawagan mo ko, I will pretend na So, meron din ako sumasagot talaga- na magaling din. Opo, trained po rin kasi yung mga swindlers natin. Okay. Magagaling talaga sila magsalita. So, kung hindi man tayo sanay makipag-deal sa mga ganong klaseng tao, mapapaniwala ko tayo. Mm. Maloloko tayo. So, anong advice niyo? Mahirap naman sabihin kung bawasan natin yung involvement natin sa online. Kasi yun na talaga ang buhay natin ngayon. Trend na ngayon. Siguro, mag-double check tayo. Huwag tayong agad maniwala. Halimbawa, may makita kayo dyan na Facebook na Christopher Luyon. Ay ako na po nagsasabi na wala pong Christopher Luyon na Facebook account. Wala po akong account na Christopher Luyon sa Facebook. Ngayon, pag nakakita kayo ng ganun, ay mag-double check po kayo. Tanungin niyo po yung mga kasama ko. Ganun din po siguro sa mga business establishment. Pagka gusto nating mag-check-in sa isang resort, nakakita tayo ng Mura. mura. Promo, ng- sir. na- Promo. yun. Promo. Sige, i-relate na ho natin dyan. Pagka po it's too good to be true, then it must not be true. Oh. Kasi kung masyadong mura, masyadong ang daming mga promo, medyo mag-isip na ho tayo doon. Mm-hmm. Kasi wala naman talagang resort wag nang resort. Wala namang business na sobrang mura ang ano nila na halos 50%. Mm. Ay pag nakita kasi natin ng ganun, ay siyempre may entice tayo. So, huwag tayong basta-basta maniwala po sa ganun. Again, when it's too good to be true, then it must not be true. Pero di na bago, Ma'am Rayos, ha? Yes, sir. Kaya na klase nga modus, no? Like atong mga December siguro, ka Christmas season, kusog kayo, di ba? Yes, sir. Oo. And this, nung summer. Summer, no? So, Yeah. di na bago naman ang klase nga modus. Yes, sir. Kung naalala mo, sir, we have a guest here coming from the island of Bantayan na yun yung modus na Oh. nagreklamo yung mga guest kasi nakabook daw sila. Pagdating nila doon, wala wala na daw pa. yung pangalan Opo. nila. So, ganun, pumunta sa police station, yun na, para naman kasi galing sila ng Manila, so para ma-compensate naman, so yung yung resort na yun, binigyan na lang sila ng discount actually. Kasi naawa rin yung may-ari Opo. ng resort kasi wala nga doon sila sa booking. Yun pala, na-fake sila doon. Kaya na, Sir Bagolita, ikaw sa imuhang station, nanasid siguro yung mga nang report ni mo ana nga nailad sila. Kung sa man sa advice ni mo ana nila. Nami before incident niya katong booking siya parang siya ka ng travel abroad, no? Singapore Okay. with this amount tapos like 18,000 man siguro to ang niya. Nabayad. Pagbayad niya through GCash, wala na daw niya nakontak ang for reservation to siya, sir. Di mo na. Muna siya ang mga incident nga na encounter na mo dito. Yun sa ba mo pag after sa may advice ni mo nila, gipato ni mo sa rako. O wala na. I-advise na mo nga mo ato sa Rako at that time, Rako. sir. Oo. Kay kinahanglan naman to exploit katong Facebook account to nga nag-pretend to be resort to be a travel agency. Travel agency. Na po mo yung na-solve nga kaso, sir? Meron na kayong na-solve na kaso or nasampahan ng kaso? Yung mga... As of now, sir, may I refer to my, para hindi po ako magkamali. Sa reported natin for January 2026, meron na po. January to April 2026, meron na po tayong reported na 399 Okay. cases. And out of that 399, ay may na-solve na po tayong 60 pala. Mhm. May na-inquest po tayong isa and dalawa po yung regular filing natin. Mm.
Dili man ni madali, no? Yes sir, magkaiba po yung proseso ng pag-iimbestiga ng cybercrime sa traditional crimes natin. Kasi nga po, halimbawa, may isang complainant tayo, sabihin niya na naloko ako, nagbayad ako ng booking ko, negative naman yung pinagbukan niya. Ngayon pupunta sa amin 'yon. Ang problema, wala na siyang ebidensya na nagbayad, nabura niya na yung usapan nila or hindi niya ma-produce yung other evidence. So it takes time talaga. Aside from that, sir, sabihin na natin na kompleto siya ng ebidensya. So dahil GCash, a-applyan natin, gaya ng sabi ko kanina, applyan natin sa GCash account. So, punta tayo sa court. Assuming, approve, i-implement natin kay GCash. Usually yan po, pinaka-mabilis, one month. Bago dumating yung may-ari, yung account na yon. Then, that's the time. Prepare tayo ng papel para i-refer natin. So, ang GCash din, meron din silang mga proseso, di ba? Opo. Kaya meron silang legal din na magtingin, di ba? Yes, sir. Hindi man nila i-default si account without the warrant to disclose computer data. So ako makasabot na yun ko, no? Base sa inyong record mo na 399, Ma'am Rayos, kunya 60 ang, kung sa man considered solved na ni, kinapile Opo. na ang kaso? Opo. Oh, importante lang. Pagka, when we Sa say, level lang sa PNP. when we say solved, sir, na-identify natin, nahuli at napailan natin ng kaso. Solved po siya. 60 siya, no? Opo. Kay yung taon, kuti kayo, no? Sa Yes, sir. gingon lang, ang proseso, gingon lang ni sir, lahi man niya to sa kining Regular. dakop regular nga puli, dakpan ka diya, pusas ka dito, buhatan ka kapidabit ya dito din, no? Inyo sir, taas kayo, ang process ba? Ang hindi kasi natin usually ma-identify agad si suspect. Magbe-base lang tayo doon sa mga accounts na kung saan tayo nakapagbayad. Doon lang tayo magsisimula muna. Hindi kagaya kapag sa traditional crime, halimbawa, robbery, na-identify niya si victim, na-identify niya si suspect, pwede Wala na. niyang i-identify sa police, pwedeng i-follow up agad. Sa amin, marami tayong dadaanan pa muna. Sa cyber libel, ano ba yung cyber libel? For example, anything po na post natin sa media, sa social media na nakakasira sa isang tao is considered libel po. Ang traditional libel naman po kasi ay sinulat natin, binanggit natin sa ganito. At sa ngayon, ang cyber, pagkaiba lang naman po ay dinaan natin sa Post social posting po. kuan kanang aside aning cyber libel, kining mga cyber, ano ba yung isa? Online scam. Online scam. Opo. Oh, ano ba yung Meron din po tayong mga illegal access. Ayun po yung napapasok yung Facebook natin. Hack po yung Facebook natin. Then, ATM or credit card fraud. Oh, kana. Yun po yung nakokopya yung credit card natin na nagagamit ng iba without our knowledge. Anong gawin nila para hindi sila mabiktima diyan? Again, bumili lang tayo siguro sa mga medyo legit na stores, especially mga malalaking stores. Huwag yung kung saan-saan. Kasi Yan, nagamitin yung card mo. Pagka po, saka bantayan natin. Pagka ikakaskas nila, tingnan natin mabuti. Baka mamaya, hindi nila, usually, di ba, pagka kinaskas po ng ganun, ibabalik sa iyo kaagad, lalabas yung resibo. Pero pag medyo nagtatagal sa kanila, tingnan mo, baka mamaya nakokopya na po. Yung misis ko, hindi yan, sabihin niya, dalhin mo yung kuan mo dito, dalhin mo dito. Hindi Ako ang kuan. No? Mag-tap, mag-swipe. Siya mag-tap. Sa counter naman po, di ba, usually, ibibigay nila sa iyo yung ganon para ikaw na mag-swipe. May mga device kasi na Atomig restaurant, ngaming restaurant, o atubig ka naman pagkasunin station, dapat. ay padad yung terminal. Dapat dalhin sa iyo. Oo. Dili pwede ipada-pada itong ATM. So, give mo na itong advice, no? Para yun ang advice natin. Opo. Para maiwasan natin na ma-duplicate o makopya.
Sige. So, ano sa tani Sir Bangkulita, di lang ta magkuha kay nindot kayo itong topic nun. Anugon kayo Mr. Commercial pa ta niya. Anugon kayo itong topic, nindot kayo. Sir, flagship program sa PNP Sa Danao. o sa Danao. Pila may ito ang drug-free ron diya? Ang drug-free na to is nasa 27. Out of 29 drug-cleared barangays. 29? drug-cleared barangays. ya pila may Out of 42. Nga napod tay duha nga clear na siya. Mhm. Clear na siya. Clear na siya. Oo. Mhm. Di sa ni madali ni noon sir no kay dako mo kung Danao. Niya syudad, Dako siya, syudad pa gyud no. Natay 13 ron nya karon napay duha nga mo apply. Mhm. Natay dakop gihapon bisan og ato ang kumusta atong kampanya sa illegal drugs. Ang mag-intensify gyapon to sa illegal drugs nga campaign na to. Kung makita nato sa record based on last year is ni increase ang atog operation, increase po ng atog Dakop. arrest Okay. o ang confiscation po nato sa illegal drugs. Ni taas ya. Taas po nato Na ba kay idea sir og pila ka kuan giunsay gidaghanon na sa atong na confiscate nga drugs o pila ka mga subject nga ato ang nakuha sa atong mga operations? So comparing to last year, sir, we have from 78 operations, we've increased to 85 this year. And consequently, the arrested persons from 112 to 117 this year. And also for the standard drug price, ang na-confiscate na to last year is 391,000 and this year is 491,000. Almost 500,000 For the same period. same period. Yes, sir. How about sa illegal gambling? Same po sa illegal gambling, sir, ni Taas taas po. po ang atog na operations. From last year is naka-arrest lang taga 44. Okay. 44 niya. This year naka-arrest taga 52 persons. na siya, sir. 52. The same nga period. Yes, sir. Unsa man nga klase nga mga nga kanang gambling? Bakay? Tigbakay, kanang swertres, kanang tong-its, may mga tong-its. Basta illegal Oo, nga. basta illegal o nga. nga sugal. Oo. Pero sa kuan, sa kanang ganing loose firearms. Sa loose firearms po, sir, is same po. Kung last year, intensify po itong operation na to sa mga manufacturing, sa mga loose firearms. So, for our operation last year is from 8, nag-increase na to 14. And ang nadakpan na to, last year almost doubled from 8 to 18 persons arrested for the same period. And 18 loose firearms also confiscated for this year, sir. Wanted persons. Sa wanted persons, diya tama medyo taas po ang atong operation diya, sir. From 36 naging 52 na ang atong arrest for this year of the same period. And out of 52, 4 of them are most wanted persons. Most wanted. Yes. Unsa man ni regional level or city level lang? Provincial level Provincial and level. City level. Yung city level. Yes, sir. Aha. So, ana nimo makita no, Ma'am Rayos nga kung dirita sa It Focus Crimes ni ubos, no? Yes, sir. Ni ubos. Kung ari po kas flagship program po nga atong gitanaw ni taas po siya. Yes, sir. Meaning ang ato ang mga pulis ni trabaho. Yes, diha ni mo mao ni barometro, sir, no, nga ang mga pulis nato sa ground kung taas gari ang ilang mga operations, sir, but pasabot accomplishment ila subsub yun ang ilahang kampanya regarding sa atong flagship program. At the same time doble ang igo tungod kay kung ang mga pulis nato tuwa sa ground, tuwa pod sila sa police operations pod nato, no, ang mga deployment pod. So mao na depende po na sa mga intelligence driven nato nga ang ilang mga operations accomplishment on flagship program. Pero kung mumatter gyapon kay kung ari kas focus crimes, mumatter dihapon nimo dihang imuha gyapon police visibility, Yes, sir. ug ang imuha nga crime prevention diha no. Oh, Kay right. mga pugna nimong krimen. Yes, sir, kay nga no mo bitaw na balance ang makita nimo sa Danao, sir, balance ang iyahang pag-deploy sa mga tao. Tungod kay taas ang operation niya sa accomplishment, so ang mga krimen po nagkamaba. No, so nakita sa mga tao, sir, ba ay di tayo mabuhat og krimen. No, so mo tong sa 8 focus crime na less ya tungod sa presence atong kapulisan. Unsay gihimo nimo ani Sir Bangkulita? Gawas ani imong gihong nga police visibility. Unsa pay lain nimo nga Natay mga sir, best practices no sa Okay. Danao Police Station nga gi-apply nako. Actually, paglingkod nako as Chief of Police diya, nana ni siya. Nga ako lang enhance? gi-enhance, gi-implement na siya ang
usa is kining anak program sa Danao, and ganyan siya award, no. Ang anak program is focuses ni sa mga children at risk. Yung mga CICL nato. So every month na siya ipatawag na siya sa among women's ang mga children at risk nato. Tapos in collaboration ni siya sa CTU o sa ubang agency pa sa government. Tawagon na ang mga bata diha, and then na-lecture na yung mga feeding program. So kato na silang dili din mga bata nga ano lang. Usually mo na yung mga problema sa ilapod nga mga barangay. Katawag diha. Nga kini mga bata, di ni mo makontrol, di ni mo mapugnan, mo na ni ang gyapon ang muhimong yung mga kriminal ni mga bata. Possibly, sir. Kay expose man sila sa mga kuan, Yes, sir. mga binuang. No, ang pwede po sila ma-exploit tungod kay Correct. vulnerable ba ang mga bata, Correct. sir. Oo. So kining inyong gihimo mo ni nga inyong silang gi-monitor. At the same time inyong gitudloan. Monitoring and Kaon ana. anak Okay. sila. Guidance. So, kung kuan mo, sir, sa una gigas punto nato ang former COP. Nindot no kay na siya story. Si Mamitigan. No sir, panahon ni Police Lieutenant Colonel Ariola. Ariola. Oh, ano nga. Ang gidaan mi ko tinapaanan. Ariola. Salamat kayo ha. Wala man ta magkita dayo ito. So, mo ni sir nga nindot nakita nato na siya continuity, no? Correct, Nga ang correct. maong ilahang best practice May gawin sa lagi ka to Cebu City, mga poli, mga Cebu boys man to sila. sir, so nakita nila ang unsa mga strategiya nga angay nilang buhaton Correct. kung paglingkod nila, sir. So lipay ta sir no kay daghan tang bata nga masalbar. Correct. No? Ang ilahang ugma magpadayon gihapon. Yes. Arita ni Ang ikaduha po, sir, kung i-mention na lang po kay tungod ang Danao, i-mention man niyo gani ha, ang existence of gun manufacturing bitaw. Okay. So ato program dia, sir, kung i-mention man ni Ma'am si Sir Ariola, si Sir Ariola ang nagsugod ani Project Trident. Unsa man siya? Way back 2023. So kini nga program, sir, is nag-focus ni siya sa mga illegal gun manufacturers na to. So ang program is tagaan sila chance nga makatrabaho sa kanang sustainable livelihood and legal nga mga trabaho, sir. So for ang record na to as of now is nasa na 251 yung mga pistoladors. Tawag sila sa pistolador nga gi-training sila sa atong LGU, gi-training, gitagaan trabaho para makabalik sila sa community as citizens, good citizens, sir, na ano. Tinuod kay kung di sa nimo ni ayada mga mao manggipon sila illegalista, no? Kay manghimo magag-armas nga illegal, so dili na pwede. Mo na nga kinahanglan tagaan gini mo sila livelihood program yun, no? Di po sila mobalik atus ko panghimo na sad. Ya ilang mga equipment sir kato, laman sila mga equipment gipang Nasa ibang equipment ang gipang surrender sa police station, ang uban gidala po namo diya sa Police Regional Office 7. Yes, Sa PRO. Yes, sir. PRO 7. Gani, sir, ato to sila nga showcase nga gipang surrender ang ilahang mga machines, no? In addition sa ilahang mga skills, kay skilled man gina sila, sir, gibuhat pud na ang ilang skills through naa sila metal nga gipang buhat, no, nga pwede siya mahimong token or para mabaligya nila. So kung onsa napadayon ba to ang kooperatiba nila? Actually ang duwa na ang ilang ang usa ka grupo nila gihimo sila forest rangers. So kung naay mga turista nga maadto sa Danao, mosaka, mo hike, sila sila na may mo assist swito. dito. Trained na sila, sir, sa environment. Trained po na sila sa mga first aid. Gitrain na sila sa CDRRMO dito sa Danao. So kung may maaksidente diha, sila yung mag-first responder dito sa bukid. So ang giingon ni ma'am, gitrain to siya sa Fab Lab skills. No, magbuhat sila ng mga token, mga plaques, Souvenirs. mga souvenirs. So metal yapon mido metal. Mix na siya, metal, Mix na. wood, mo na siya, sir. I-metal gid kay mo may lang master. Master. Fossil man. Oo. Arita ni Sir Akelilo yun, no? Kibaw ko doon gyapon mo matawag gyapon nga accomplishment, no? Tagalogin Meron mo, kayong sir. mga accomplishment di ba sir sa office ninyo din? Okay sir, ito po yung tama-tama tinitingnan ko po. For the period in review, yung January to April 2026 po ay nakapag-entrap po tayo ng 6 na cases. And then we have 8 service of warrant of arrest. And yun lang po. But for 2025, January to April 2025,
we have a total of 25 Entrapment. 7 entrapments and 15 warrant of arrest with 1 rescue of minor po. Okay. Dito tayo sa entrapment. Anong kaso itong entrapment? Usually po, violation po ng SIM card registration law. Ito Okay. po yung binebenta nila yung mga SIM card na nakarehistro na po, pre-registered SIM. So, di na pwede. Bawal po, kasi dapat ang isang SIM ay kung sino yung bumili, siya pa yung mag-register sa Okay. sa pangalan niya. At ang mga kaso na So, to ano nangyari ay nito? dati na po siyang nakarehistro sa kung kani-kaninong pangalan. Yung bakit yun na nalaman to? Meron nag-report or ano? Yung- Nag-patrolling din kayo? Yes sir, Cyber product po patrol. ng cyber patrolling and at the same time po nakakuha tayo ng information doon sa mga nahuli ho natin. Okay, so ito sa entrapment. Opo, Yung- entrapment. At yung isa, kasama warrant. po din yung Anti-Financial Scamming Act. Oh, ano Yun yun? naman po ay nagbebenta ng SIM card na connected na po sa e-wallet. E-wallet. Opo, yung SIM card na inirehistro mo na sa GCash, sa Paymaya, sa PayPal, o So, any... automatic na yan. Opo, bawal po. Paano yun nakabili na? Wala na yun, okay na yun. Hindi pa rin po, bawal pa rin po. Kasi nakapangalan ho yun sa ibang tao. Hindi po sa iyo nakapangalan yun. Parang cloning siya, sir. Oh, so dito, Actually ma'am, not cloning. Kasi nga, halimbawa, bumili ako ng SIM, inirehistro ko sa pangalan ko. Inirehistro ko sa, ikinonect ko sa e-wallets. Dahil malaki ang ang bentahan, binenta ko ng, sabihin na natin, 3,000. Ang nakabili po ay scammer. So, pag nabili ni scammer yun po yung gagamitin niya doon sa mga na-scam niya, doon niya ipapasend yung mga Doon ipapasok pera. yung mga pera. Under your name. Yes sir, under my name na. Ngayon, Investigation, ma'am. kapag nag-imbestiga si ACG, Ikaw ang yung lalabas ngayon, pangalan ko. Oh, so ikaw yung masampahan. Opo, ako yung makakasuhan kasi yun yung Saan i-release po ni service provider na pangalan ni ganito, ni Christopher Lu yun. Ayun ang papailan namin ng kaso. Kaya po naging bawal Oh. ibenta yung mga So, kailangan yung mapagbatyag po yung mga tao, no? Hindi yung... Opo, hindi porke kumikita, tama. Yung sabi mo na warrant, ano yun? Ang sinaserve lang po naming mga warrants ay cyber warrant po. Ano yun? Ano yung kaso? Yun yung Sample. mga product po ng kinasuhan namin. So nagkakaroon na po sila ng warrant of arrest. Okay, Opo. okay. Yung rescue. Ano yung rescue? Usually po, pag may mga minor tayo na-involve, kagaya po nung Tacloban incident, or na-involve po siya sa COSAEC case, or para mas madali maintindihan po ng ating kababayan ay child pornography. Pag na-involve po siya ng ganun, nire-rescue po natin. Kasama po natin ang DSWD. So, anong maraming mga scam, ano yun nga dapat bantayan nila yung mga scam? Kasi meron akong kilala na problema siya sa parents niya o yung mama niya kasi mapadala ng pera yung mama niya, matanda na yung mama niya. Saka meron daw siyang mga boyfriend na love scam, ano ba yun? Love scam po. Oo. Karamihan po sa ating mga kababayan ay naniniwala po sa love life online. Hindi pa po natin kilala yung kausap natin, ay nagtitiwala na po tayo masyado. To the extent na Magbigay na tayo ng nagbibigay na po tayo ng nude pictures natin and videos. And after that, yun na po yung panggagambit sa atin or yun yung po gagamitin against sa atin. Ite-threaten na tayo na kapag hindi mo ako binigyan ng pera, ilalabas ko itong explicit videos and photos mo. Mo nag-ingon ni Sir Magulita nga na i-blackmail na ka. Yes, sir. In short, be-blackmail ka na. Pag hindi ka nag-give in dun sa demands niya. So muna yung atong bantayanan. Sige, Sir Magulita, unsay support no sa LGU nato diha sa tuang kapulisan. Kibaw ko nga kanang inyong police station dili na sa PNP pero piting dakuan na no mo na ang kinundong ko na ni Sir Sinas pa to kaniadto ma'am. Yes, sir. Nga usa na sa labing dako jud kayo nga police station diri sa Cebu City sa Cebu. Cebu Province. Cebu sir. Province. Oo. Asapto na sir. Kung sa support lang sir, we are well supported dyan sa atong LGU sir, no? Sa atong mga logistically, sa atong mga gasolina, ug sa mga trainings po namo sir, no?
like may mga SWAT training, may mga laing-laing training nga makapa-enhance sa PNP, mo support yun na sila sir sa mga sir. Mhm. So pila ba kabuk ato sakyanan karon? Naatay ano sir sa Danao City Police Station naatay 10 ka sasakyan sir. 10. Ano? Napo Ang- sakyanan? Apil na di ang sa mga gigamit sa mga intel, gigamit sa mga auto warrant. Pila may sa PNP ana? Ang sa PNP sir Out of is naay duha ka mobile diha sir. Nga ang the rest ana yung 8 or 8 sa LGU na. Yes sir. Oo, nangingiga. So mo na inana ka supportive diya to ang kuan kanang ato ang LGU. Yes sir. No? Anya ka ng mga berunos tubig, berunos kuryente. Shoulder na nila sir ang sa police station namo sir. So, ngiga, no? So mo nay indot kay tanan nga LGU nga mo support gyud sa ito ang kuan. Yes sir, mao nang wala say puas pod ang ilahang balik ngadto sa local government unit sir no nga atong kapulisan na narbaho sa jug sakto tungod sa suporta sa ato ang LGU Yes. no. Kay kung mingon kag sakyanan sir naglunok Limang kay No? nagnapo ka buok. napulo ka buk. Asa man na ini mo standby tus bukid ang uban. Naubos Pero na. gawas kita tanan or naay Gawas dili ra kita po diya. tanan, sir. Gawas na tanan patrolya na checkpoint ana. Checkpoint. Napod ka ng mga staff car bitaw. Gamiton pud sa mga atong liaison, maghatod mga documents, reports. Pero sir, padayon pa ba gihapon tong atong natay boundary no nga naka-standby na daan dito ang imuhang patrol car kung nakinomdom ko sa una dali to nakaresponde tong sa may sabang bato sir nga Oo. na atoy traffic related incident nga paspas kay nakaresponde ang ato ang mga Yes, ma'am. patrol car. Border control ma'am. Border gimini mo. control, Actually ma'am, ang among patrol amo nagyo sa busa ma'am. Dili na mo i-stationary siya kay Yung pattern. Dili po sila ma-pattern ma-predict ma'am. So ano mo i-adjust na siya ma'am depende sa crime trends nga makita namo sa Danao City ma'am. So mao na sir den nga atong panahon naman gud nakaagi mi og traffic related incident. So Nada yung police. paspas kaayo pila lang ka minuto. So moingon ka og katong 5 minutes wa pa 5 minutes sa abot dayon ang ilahang patrol Ora po car. depende gina sa hipisan no mumatter sa na ang hipi ba sa iyang Yes, sir. pamaagi po niya police. Depende sa strategy niya. Kini sir gikan Cebu City. Wala andad na kasanan. Agi ka na po na siya sa Arto, sir. Oh, arto pa gyud. Samot. Yes, sir. So, kabalo na siya, ag unsay pamaagi diri sa Central Visayas, unsay Correct. problema. Correct. So unsay mga nabisihan sa Piero 7 ma'am? Yes, sir, ang ato ang kapulisan sa PRO7, hilabi na sa ato regional director, nag-attend siya og graduation sa ato ang kato nagbisok dito sa Cebu nga gahapon graduation nag-attend po siya sa graduation sa ato ang mga recruit no so nanatad basig matingala na po ng ato mga katawan na po tayo i-deploy on niya ato ang mag FTX na tong mga recruit no mingon po na sila mga pulis nga dagko kay ID niya walay armas so mao na atong gitawag nga nag FTX na ang mga bag-ong graduate nato nga recruit so tabang og abag po na sila sa ato ang mga police visibility unya sa kadalanan no na makita nato sila sila sir tuluan po na sila kung unsay mga basic nga trabaho sa atong kapulisan so by phases na siya sir no patrol phase sa ilang investigation o sa traffic nila so mao na nga i-deploy sila sa kadalanan. Sir, Sir Kirilo, yun, Yes, sir. mensahe mo para sa ating mga viewers. Okay, ito po yung may nilista ako mga ilang message. Sabi ko nga kanina, when it is too good to be true, then it must not be true. Kung malayo sa katotohanan, ay malamang po hindi totoo. Correct. Sa ating mga kababayan na may bank accounts, wag po kayong maniwala sa tawag na may Nanalo. tawag sa inyo na may nanalo or may updating ng system. Wala pong nag-update ng system ng bangko online. Yan po ay physical po talaga na ina-update. And then, kung may Facebook account po tayo, gamitin po natin yung two-factor authentication. And then, let us never give our password to anyone. Let us consider our password as our wife or girlfriend. Kailangan tayo lang ang may-ari nun. And yung, Madaling matandaan sir. yung wala pong kamatayan na kasabihan namin sa cybercrime na think before you click. At dadagdagan ko na po, think twice, click wise. At magandang hapon po sa atin lahat.
Very good. Sir, pwede po natin ma-post yung number natin? Sige po, binigay ko po. Ayun. Ayan po, sa ating pong screen ay ang Facebook page ng Raco 7 at saka yung contact number ng ating opisina. May next po dyan, yung ating pong opisina sa Bohol. So meron na kayo sa Bohol. Yes sir, dalawa lang po ang opisina ng cybercrime dito sa Region 7. Dito po yung regional headquarters at nasa Bohol po yung CRT, nasa co-located po sa PPO, Okay. sa Bohol PPO. Okay. So yan po ang ating FB account at saka contact numbers. Pagka kailangan nyo po ng aming assistance, tumawag lang po kahit anong oras po, kahit anong araw. May duty po tayo 24/7. Okay. So, Sir Bangkulita, ang imuhang mensahe para sa taga-syudad sa Danau? Sa atog pinalanggang Danawanon, salamat sa inyong kooperasyon o suporta ang magtidabangay ta para padayon ang kalinaw o kaluwasan sa atog city, Sidlak Danau. Ma'am Rayos, imuhang mensahe? Yes, sir. Sa karong panahon na, no, ayaw mo katingalang atong kapulisan, subsub kay nag-coordinate sa ato ang mga eskwelahan, no? Sa ato mga parents, I hope nga open arms lang ninyo ang pagdawat sa atong mga kapulisan sa tagsa-tagsa sa school, nga labi na during PTA meeting mo sulod sila para i-inform mo unsaon pag-guide sa ato ang mga kabataan on sa ilahang mga gadgets, no, kay sa karong panahon na naa naman gyud ta sa new technology, dili naman gyud ta mubalik ngadto sa karaan nga ang ato ang matan-aw sa atong teknolohiya ang TV ra gyud. Karon naa nay cellphone hasta ato ang mga tagsa-tagsa ka mga anak, naa na gyud mga gadgets na nay mga cellphone. So unsaon sila pag-guide na unsay angay lang ablihan sa ilahang mga cellphone. So naakuyog ang ato ang taga-Raco ana para mag-discuss kung unsaon pag-guide o pagpahimangno sa inyoha pag-guide sa ato ang mga kabataan. On behalf na lang sa kapulisan sa PRO 7, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman maayong hapon kanatantanan. Okay, wala kung oras may papadayon sa atong tulumanon alang ni atong mo review sa ato nga program. Doon na tayo replay ugma alas 9 hangtod alas 10 sa gabi. Apan katong gusto na yung mo review sa ato nga program karon, pwede mong makatan-aw no sa ato nga FB page sa CCTN Channel 47 o sa PRO7 no. Kaya ato ning atong program gi-live mani sa PRO7 sub nga page. Matay kong oras, salamat kayo, Sir Loyon, Akerlin. Maraming salamat po. At saka Sir Bangkulita, salamat kay Sir Bangkulita, yung magkita tag-usap ha. Yes, sir. Dito sa Danau, mga higala. Okay, Ma'am Rayo, salamat kayo. Matay kong oras, ako moingon, mayong kini si Dennis Rigner Tabar, ako moingon, mayong hapon, kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga